Bago sa saksi, pumayag ang National Water Resources Board na bigyan ng 50 cubic meters per second na alokasyon ng tubig ang Metro Manila mula po sa Angat Dam. Kasunod po yan ang hiling ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Pero posible pa rin nila ang mga water service interruption kung hindi bubuhos ang ulan sa Angat. Saksi, si Lea Alves. Sa Angat Dam nagmumula ang higit 90% ng tubig ng Metro Manila. Ayon sa pag-asa mula 183.78 meters kahapon, bumaba yan sa 183.52 meters kaninang alas 6 ng umaga. Kumpara yan sa 210 meters noong Enero at 180 meters na minimum operating level ng dam. We will be expecting around 494 na millimeters ng pag-ulan. Napapatak po ito sa watershed ng Angat. And with the 78 CMS na allocation niya for both for potable water at saka po dun sa IDR, so we could expect na medyo bababa pa po itong elevation natin. Sa ngayon, mataas pa siguro yung ating pong utilization ng water. Kaya ang kasalukuyang 52 cubic meters per second na alokasyon sa Metro Manila, ibababa dapat sa 48 cubic meters per second pagpasok ng Hulyo. Pero ang MWSS tumawad na gawin itong 50 cubic meters per second. Umaasa raw silang sasapat ang bubuhos na ulan sa Angat at mas mababa rin ang demand sa tubig ngayong tag-ulan. Pero kung wala raw talagang ulan, ibababa nila ang water pressure. Worst case scenario, 10 to 12 hours na water interruption para sa higit 600,000 service connection ng Maynilad kahit papayagan ang hinihinging 50 cubic meters per second na alokasyon. Kung may interruption, we make it a point na ang interruption will be in the evening. Up to early morning na mga tao ay natutulog at hindi masyadong mai-inconvenient sa kanilang water interruption. Ngayong gabi, inanunsyo ng National Water Resources Board na inaprubahan nila ang 50 cubic meters per second na alokasyon para sa MWSS. 28.5 cubic meters per second naman ang pinayagang alokasyon para sa National Irrigation Administration o NIA. Pero sa ngayon, tuloy pa rin ang water service interruption para sa higit 40,000 service connections ng Maynilad sa ilang bahagi ng Las Piñas, Bacoor at Imus, Cavite. 13 oras kada araw ang water service interruption ng Maynilad na tatagal mula bukas hanggang August 8. Dahil naman yan sa papalitang ultrafiltration membranes ng Putatan Water Treatment Plant. Gayunman ayon sa Maynilad, umaasa silang mas gaganda ang sitwasyon. Better na ngayon because, well, first of all, may mga pag-ulan na sa mga watersheds. And then meron naman tayong supply augmentation measures na ginagawa noon pa. Ang Manila Water naman tiniyak ang 24/7 na water supply sa kanilang nasasakupan. Ayon sa Pag-asa, kahit pumasok ang El Nino, makakaranas pa rin ng mga pag-ulan pero mas kaunti kaysa karaniwan. Simula Setyembre, makararanas na ng meteorological drought o ang pagbaba sa higit 60% ng pag-uulan ang mga lalawigan ng Camarines Norte at Southern Leyte. 36 na probinsya naman ang makararanas ng 21 hanggang 60% na pagbaba ng ulan. Pagdating ng October, November, December, most parts of Luzon, Visayas, and also Mindanao ang may mga kakulangan na paulan. Pagdating ng Disyembre, posibleng umabot sa 32 probinsya sa Luzon at 4 na probinsya sa Visayas ang makararanas ng tinatawag na dry spell. Mas mainit ang ating ina-expect during the month of November and also December dito sa Central Luzon area. Maraming warmer than average na temperature. Para sa GMA Integrated News, Lea Alves ang inyong saksi. Umiiral na muli ang hangin habagat na muling lumakas kasabay ng pagkilos ng low pressure area na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Nagpaulan din sa iba't ibang bahagi ng bansa ang Intertropical Convergence Zone at localized thunderstorms. Ating saksihan. Sa pagbuhos ng malakas na ulan sa Pulumulok, South Cotabato hapon ng Linggo, tumaas ang tubig sa ilog. Kinalaunan, nakatanggap ng ulat ang MDRRMO, isang lalaki ang natagpuang palutang-lutang sa ilog. Bira daw niya yung kabaw nga naa sa nubo nga dapit sa may sapa para dili maanod. Duhagid sila sa kabaw niyang na disgrasya. Bago magtanghali kanina, bumuhos din ang malakas na ulan sa Lamitan City sa Basilan. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at localized thunderstorms ang nagpaulan sa mga naturang lugar.
Sa ngayon, hindi na nakaapekto sa bansa ang ITCZ. Ilang bahagi rin ng Metro Manila ang inulan kanina dahil naman sa thunderstorms. Gaya na lang sa NAIA kung saan naglabas ng lightning red alert bandang alas 5:30 ng hapon at sinuspindi ang mga flight. Samantala, nagbabalik ang pag-iral ng hanging habagat sa bansa. Apektado niyan ang Southern Luzon at Visayas. Ayon sa Pag-asa, muli itong lumakas kasabay ng pagkilos ng low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng nasabing LPA sa layong 80 kilometers north-northeast ng Lawag City sa Ilocos Norte. Nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Dahil sa LPA, habagat at localized thunderstorms, magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, maaga pa lang may ulan na sa ilang bahagi ng Bicol Region at Palawan. Sa hapon, uulanin din sa halos buong Northern at Central Luzon. Sa Metro Manila, may tsansa pa rin ng ulan sa hapon at gabi. Halos maghapon naman ang ulan sa ilang bahagi ng Visayas. Mas maulan lalo sa hapon at may matitinding ulan sa summer provinces. Sa Mindanao, mababa ang tsansa ng ulan sa umaga. Pero sa bandang hapon, halos buong Mindanao pa rin ang uulanin dahil sa thunderstorms. May heavy to intense rain sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Halos 500 inmate ng Bilibid ang inilipat sa Iwahig Penal Colony sa Palawan. Doon makakapagtrabaho sila at pwede pa nilang isama ang kanilang pamilya. Saksi, si Oscar Oida. Hindi namin ipapakita ang mismong mga mukha, pero bakas ko sa mga ito ang pananabik ng mga inmate ng medium security compound ng Bilibid nang isakay sila sa isang bus. Hindi man pinalaya, isinakay naman sila sa barko para ilipat sa Iwahig Penal Colony sa Palawan. Magiging bahagi sila ng Barangay Libertad kung saan makakagalaw umano sila ng maluwag-luwag, makakapagtrabaho at ang pinakamaganda, pwede nilang isama ang kanilang pamilya. Pag po kasi colonist ka, malaya ka pong nakakapagtrabaho, pero hindi ka po lumalabas dun sa perimeter ng Iwahig Penal Colony. Kaya po penal farm eh. Farming po ang magiging hanap buhay ng ating mga PDLs at makakasama nilang kanilang pamilya. Halos 500 preso ang ililipat doon na sasamahan ng 170 jail officers ng Bucor. Ito na rin ang umpisa ng planong paglilipat ng mga inmates ng Bilibid sa iba't ibang penal colony sa bansa na pinakamalapit sa kanilang pamilya o kinalakhang probinsya. Bukod sa Iwahig, pwede rin paglipatan ng medium security inmates ang iba pang penal farms sa Leyte, sa San Ramon, Zamboanga City at sa Panabo, Davao City. Ang mahigit 18 inmate naman na nasa maximum security compound ng Bilibid, ililipat sa mga ipapatayong mega prison o supermax. So yung mega prison natin, may kanya-kanyang selda yon na good for 2, good for 5 to 8, and good for 15 to 20. Magkano po yung budget na? Ang budget dyan, mga more or less 3 billion to include the support facilities. Bahagi rin ng pagpapaluwag sa Bilibid ang pagpapalaya naman ng mahigit 400 preso na karamihan ay napagsilbihan na ang sintensya o nabigyan ng parol. Tiniyak ng Bucor na sila yung mga karapat-dapat ng ibalik sa lipunan. Kailangan hinog na hinog. Kailangan dumaan talaga sa lahat ng reformation modules. Chine-check out yan. Mula nang maupo sa pwesto si Katapang ay umabot na sa kulang-kulang 5,000 inmate ang napalaya. Target ng Bucor na tuluyang maisara ang Bilibid sa Muntinlupa sa 2028. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Update sa Bulkang Mayon. Hindi na lang COVID-19 na binabantayan sa mga evacuation center sa Albay, kundi pati ang pagkalat ng iba pang sakit. Saksi, si Jessica Calino ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Tuloy ang pagbuga ng Mayon ng lava gaya ng naobserbahan kaninang madaling araw. Mabagal daw ang daloy niyan na may habang mahigit 1.5 kilometro sa Misi Gali at mahigit 1 kilometro naman sa Bonga Gali. Ang pagguho naman ng lava hanggang 3.3 kilometers na mula sa crater ng bulkan. Kaninang umaga may naobserbahan ding makapal na usok sa tuktok ng bulkan. Pero steam lang daw yan at wala namang kasamang ashes o abo. Kaya naman marami pa ring nananatili sa mga evacuation center.
Sa mga yan, binabantayan ang mga kaso ng COVID-19 at iba pang sakit. We have found out na may mga water containers po na nakunan ng ating mga LGUs na lumalabas po talaga yung kanilang tubig ay nagpapositibo. 4 na water refilling stations na ang kinausap ng munisipyo ng Daraga para mag-supply ng tubig sa 4 na evacuation sites. Pero ayaw pa kasiguro ni Nanay Elvis sa ipaiinom sa mga apo. Kung igwa dyan pigre-refill, nagkukuha kami. Pero pagpakuluan mi man, hindi kami sigurado kung talagang malinig. Every week, nagtetest kami ng water through the DOH. Pati yung galing sa refilling station, weekly tinitesting. Samantala, may mga evacuee man sa 21 classrooms ng Anislag Elementary School, tuloy pa rin ang pasok ng 1,064 nilang mga estudyante. Tuloy rin ang recognition, moving up at graduation rights sa darating na July 10 hanggang 13. Imbes na dito sa loob ng classroom, sa school, dali na lang namin doon sa pavement so we can adjust with the venue. Mas gusto pa rin po yung face-to-face kasi po for the past 2 years po nung may pandemic, puro po virtual yung recognition. Kaya mas gustuin pa rin po namin. Siguro din po ng mga kaklase ko na face-to-face din po. Para sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia at GMA Integrated News, Jessica Kalinog, ang inyong saksi. Idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang batas na nagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Dating nakatakda noong December 2022 ang eleksyon hanggang sa malipat ito Oktubre ngayong taon. Ipinunto ng Korte Suprema na nakasaad sa saligang batas na hindi dapat pinapatagal ang pagitan ng pagsasagawa ng genuine periodic elections. Huli nagkaroon ng barangay elections noong 2018. Ayon sa Korte Suprema, may grave abuse of discretion sa pagsasabatas ng RA 11935. Labag din nila sa saligang batas ang paglilipat ng pondo ng 2022 BSKE para sa ehekutibo. Gayunman, tuloy pa rin ang barangay SK elections sa Oktubre. Pero ang termino ng mga barangay at SK officials ituturing ng tapos noong December 31, 2022. Upo pa rin sa kanilang pwesto ang mga naturang opisyal hanggat wala silang kapalit. Pirmado na ang kontrata kaugnay sa mahigit 5 milyong piraso ng plastic cards para sa driver's license. Pero hindi muna kasama sa prioridad sa unang delivery ang mga nabigyan ng papel na driver's license. Saksi si Joseph Moro. Excited ang first-time applicant na si Chloe na mag-apply ng kanyang driver's license. Pasado siya, ang problema na lamang kung anong klaseng driver's license ang makukuha niya. Sabi po nila kasi papel pero sana po plastic. Baka po kasi mabasa. Dito sa Quezon City LTO District Office, meron pa mga stock ng mga plastic cards para dun sa mga driver's license. Pero kukonti na lamang ito at umaasa ang opisina na bago maubos ang stock nila dito ay dumating na yung mga panibagong stock na mga plastic para sa driver's license. Mayroon pa tayong available na card for releasing para sa publiko. Hanggang kailan yun? Sa ngayon, sir, meron tayong available na 260 plus na lang. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, meron na lamang 34,000 na plastic na driver's license sa buong bansa. Pero ang good news daw na pirmahan na kahapon ng Department of Transportation o DOTR ang 219.2 million pesos na kontrata para sa 5.2 milyong piraso ng pre-printed plastic cards sa kumpanyang Banner Plastic Cards Incorporated na ikalawang pinakamababang bidder para sa proyekto. Ang pinakamababang bidder daw kasi na-disqualify dahil sa mga delay nito sa mga proyekto nito sa iba pang ahensya ng gobyerno. We have in our records these information and feedback that we received from not only one but several agencies and companies relative to the performance of all these bidders. So wala po tayong pinaboran. Alinsunod sa terms of preference ng bidding para sa nanalong Banner Plastic Cards Incorporated, dapat ay ma-deliver nito ang unang 1 milyong piraso ng plastic cards sa August 26. Pero ang gusto ng DOTR at LTO may mauna ng 100,000 sa katapusan ng Hulyo. We check with all of our suppliers and they confirm in a affirmative way and we may be able to deliver 100,000 by end of July.
Ang uunahin daw na mabigyan ng mga plastic cards mula sa 100,000 na unang delivery ay first-time applicants at hindi yung mga na-issuehan na ng mga papel na driver's license. Because of the limited supply of the first few weeks, our personal experience here at the head office, wala namang nagko-complain as they get their paper card because they know it is already recognized by law enforcement agencies. In-extend din naman daw ang validity ng mga lisensya hanggang Oktubre ngayong taon. Tingin ng LTO, babalik ang normal na supply at demand ng driver's license sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Japan, tutulong na rin sa mga proyektong pangseguridad sa Pilipinas sa pamamagitan niya ng kanilang Official Security Assistance o OSA. Ayon kay Dr. Ken Jimbo, Faculty of Policy Management ng Keio University, kasama sa pwedeng pondohan ang mga infrastruktura gaya ng airport, telco system, pantalan at kalsada para sa military purposes. Maaari rin daw gamitin ang pondo mula sa OSA para sa mga pasilidad na ipapahiram ng Pilipinas sa Amerika sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Balasahan sa PNP, kailangan munang dumaan sa tamang proseso ayon kay Interior Secretary Benhar Abalos. Sinabi ito ni Abalos kasunod ng lumabas na balitang magkakapalitan ng hepe ng NCRPO at iba pang opisyal ng directorial staff sa PNP. Dadaan muna sa NAPOLCOM ang listahan ng mga ililipat na high-ranking official saka ibibigay kay Pangulong Marcos para maaprubahan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Love the Philippines. Yan ang bagong slogan ng Department of Tourism para maengganyo po ang mga turistang dumayo sa Pilipinas. Saksi, si Maris Umali. Fiesta Islands, Philippines. Wow, Philippines. Pilipinas kay ganda. It's more fun in the Philippines. At experience the Philippines. Kada administrasyon may tourism slogan na pinapauso para maengganyo ang mga turista na mamasyal sa Pilipinas. At ngayon may bagong slogan na panlaban ng Department of Tourism sa ilalim ng Administrasyong Marcos. The Enhanced Tourism Campaign of the Department of Tourism. Love the Philippines. A story fueled by love. Love for oneself, for one another, and for our country. Ang Love the Philippines na ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco ay love letter ng ating bansa sa buong mundo. If we are to compete with our neighbors in our effort as well to partner with them for Asia to become a powerhouse tourism region in the world, the time has come for us to add to the value proposition of the Philippines by telling the world how much more we have to offer. Ipinagmalaki ni Frasco na patuloy na lumalago ang turismo. Nitong 2022 ay umabot daw sa 1.5 trillion pesos ang domestic revenue sa turismo. Nagbigay rin daw ito ng trabaho sa 5.35 million na Pilipino. Ngayong kalahati pa lang ng 2023, umabot na rin sa 2.62 million ang arrivals, malapit na sa 2.65 million arrivals noong buong 2022. Indeed, the Philippines will never run out of places to discover, of meals to enjoy, adventures to experience, people to meet, talents to admire. Let's take pride and celebrate the love we have of our country and our people. For it is the same love that gave meaning to the establishment of the Department of Tourism and the same love that will propel our tourism industry moving forward into the future. Para sa GMA Integrated News, ako si Maris Umali ang inyong saksi. Nagtapos na ang shooting ng first movie ni na Barbie Fortesa at David Licauco. Pero sa kasabay ng kanilang first movie together, ikwento rin nila ang kanilang first-time experiences habang nasa set. Kwento ni Barbie, first time niyang makapunta sa South Korea at makasakay sa isang private jet at sports car. Ito naman ang unang beses ni David na makapag-shoot abroad. Matapos ng kanilang pelikula, sisimulan na rin nila agad ang kanilang upcoming drama series. Sasailalim din si David sa training para sa kanyang role sa serye.
Best day ever para sa isang grade 10 student, ang kanyang graduation day sa Matalam, Cotabato. Ang kanyang regalo, tumataginting na 100,000 pesos. All smiles si Justin habang suot ang money garland na regalo po ng kanyang tiyahing si Sheila May. Sa haba nito, umabot pa ang money garland sa sahig. Sorpresa ito sa kanya ng kanyang tita bilang regalo sa kanyang pagsisipag sa pag-aaral. Labis naman ang pasasalamat ni Justin sa kanyang tita at gagamitin daw niya itong pondo para sa kanyang pag-aaral. Karera sa pagkarga na ang nasaksihan po sa Canada. Yan ang white carrying competition na ang goal, makarga ng mga lalaki ang kanilang mga asawa sa isang obstacle course. Ginanap po yan bilang bahagi ng isang festival. Nag-originate sa Finland ang competition na yan. May inihahandang sorpresa ang Apo Hiking Society para sa kanilang Golden Anniversary. At Ben & Ben, nagkaroon ng bagong single at narito ang showbiz saksi ni Katatibayan. Kinumpirma na ng Bureau of Immigration na naghain ng counter affidavit ang ex-boyfriend ni Pokwang na si Lee O'Brien. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, pinag-aaralan pa ng ahensya ang petisyon ni Pokwang na ipa-deport si O'Brien. Hindi naman nagpa-unlock ng panayam sa GMA Integrated News ang kampo ni O'Brien. Magsasalita lamang sila kapag may updates na. Naglabas naman ang pahayag ang abogado ni Pokwang at nanindigang dapat pa ring ipa-deport si O'Brien. Exciting ang new song ng local folk pop band na Ben & Ben na Could Be Something. Ayon sa band members, iikot ang kanta tungkol sa pag-take ng risk sa buhay, mapa-love life man o sa career. Very different din daw ang tunog nito from their past releases. Experiment din siya, so it took us a while talaga to get here to this sound. Excited naman daw silang mapakinggan ito ng kanilang fans. Kung malaya lang ako. Speaking of OPM, binigyang buhay naman ni GMA music artist Garrett Bolden ang hit sound na Kung Malaya Lang Ako ni Chris Lawrence. Very proud si Garrett sa kanyang rendition dahil isa raw ito sa kanyang go-to karaoke songs. Extra special na 50th anniversary ng hit OPM band na Apo Hiking Society. Isa-celebrate yan ni Jim Paredes and Boboy Garovillo sa isang 2-night concert sa July. Old school nga raw ang treatment nila at mga kaibigan din daw nila ang tumutulong sa kanila para ma-mount ang concert tulad daw ng ginagawa nila noong 1973. Expect a trip down memory lane at may new stuff daw na aabangan. May stories daw na ikukwento sa likod ng mga kanta nila, pati na rin tungkol sa kanilang old friends in the past 50 years. Definitely daw may major participation ang kanilang pumanaw na kasamang si Danny Javier. Para sa GMA Integrated News, Katatibayan ang inyong saksi. At yan iga ng mga balitang ating sinaksiyan. Ako naman, Arnold Glavio. Ito ang inyong liga ng katotohanan. Ako po si Tia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.